At dahil nakapag-enroll na tayo sa Pag-ibig MP2, pwede na natin tong bayaran online. Also, kapag nag-login ako dito sa Virtual Pag-ibig, tap ko lang yung login. Dito sa main, sa MP2, wala pa rin magpapakita rito. Ang dahilan yan is hindi pa kasi tayo nakakapag-contribute. Magpapakita lang to dito kapag nakapagbayad na nga tayo ng first na contribution natin. Mag-open ako ngayon ng BPI mobile app. Babayaran ko siya gamit yung sa eGov. Tap ko tong check out BPI shortcuts. Punta tayo sa services and then BPI eGov. Tap ko yung pay now. Tap ko tong get started. Hanapin ang Pag-ibig. Ito siya. Para sa amount to pay, minimum niya is 500. Pwede nyo dagdagan yung ihulog ninyo sa first contribution ninyo. Next is yung account number naman. Ito yung MP2 account number. So, na-enter ko na siya dito. Sa payment type naman, dito na malalaman na MP2 savings siya. Para sa coverage, piliin ko yung month ngayon. Or try natin yung previous month. Let's see kung ano mangyayari. At yung email address naman natin. Nakompleto ko na lahat ng information. Meron ditong 7 pesos convenience fee. Pag na-double check na proceed tayo, tap ko tong validate transaction. Ito yung error na makikita natin kapag past month. So, ibalik ko to sa August. And then, validate ulit tayo. So, valid na. Pwede na tayo mag-proceed. Tap ko tong pay transaction. And then, tap ko tong BPI online. I mean, yung login. At mag-login lang ako dito sa BPI online banking account ko. Scroll up ko lang and mag-login na tayo. Hintayin ko lang yung code na ma-receive ko sa phone. Ito yung text. Dito i-enter ko na siya. Tap ko yung submit. So, dito sa BPI, piliin ko lang yung account ng panggagalingan ng pambayad. More than one kasi yung savings account ko sa BPI. Tap ko yung pay. Tap ko ulit tong pay. This time, processing na yung transaction. At hintayin ko ulit yung another code na isi-send sa phone. Ito yung code. Tap proceed. At payment successful, maganda na mag-take kayo ng screenshot nito para na rin sa proof of your payment. Tap ko yung go back to homepage. At ihintayin natin na mag-reflect or ma-process yung payment para nga mag-appear na siya dito sa MP2 account natin sa Virtual Pag-ibig. Also, itatry ko na rin na magbayad pa ng isang beses. This time naman yung GCash. Gusto ko lang din i-check. Let's see kung mas magiging mabilis pa. So, ito na rin yung proseso kung paano ba magbayad gamit naman yung GCash. Tap ko itong bills. Tap ko lang itong got it. At hanapin ko lang yung government. And then, Pag-ibig. Search ko na lang dito sa bandang taas. And piliin ko itong Pag-ibig. I-enter ko dito is let's say 700. Para sa type, itong modified Pag-ibig 2. Yung account number, i-enter ko na dito yung account number sa MP2 mismo. Period covered from. So, piliin ko na yung month to day. And then, until, siguro isagad ko na to ng August 31. Para naman sa email address, i-type ko lang dito. Itong protect your bills now, thank us later. Insurance ito, pero for now, hindi ko muna siya i-avail. Scroll up tayo and then tap ko tong next. I-double check lahat ng information kung tama. Sa akin, okay na. Na-double check ko na. Click ko tong confirm. And payment received. So, ang gagawin ko is itatago ko rin tong proof or yung screenshot ng payment na ginawa ko. I-save ko na rin. After 2 business days, chinek ko na yung MP2 account ko sa Virtual Pag-ibig. So, click ko tong MP2 savings. Nag-reflect na rito yung account number ko sa MP2 mismo. Click ko tong view para sa detalye. Kung matatandaan ninyo, nagbayad ako twice in a month. Yung una, 500 gamit yung eGov, and then yung next, 700 gamit naman yung GCash. So, yung total contribution, nag-appear naman siya dito, pero yung total number of contribution is counted lang siya as 1. So, ganun yung nangyari sa pagbayad ko sa Pag-ibig MP2. So far, hindi naman tayo nagkaroon ng kahit na anong issue sa pagbayad online. And kung may question kayo, paano mag-register sa Pag-ibig MP2 or may iba pang katanungan, pwede nyo i-check itong playlist sa baba. Sana makatulong sa inyo, and see you sa mga next videos. Bye-bye!